At kanina po nabanggit ko itong sinasabing pag-aaral ng DSWD na maisama na rin ang mga janitor, security guard, house help at iba pang mga may mababang sahod sa Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps. Mga kapuso, at atin po nga alamin kung bakit ito naiisipan ng DSWD. At isa pang tanong dyan, siyempre malaki-laking pondo kakailangan natin dyan. Oo. Ayan, at ano ba ang mga kondisyon? May mga kondisyon pa bang nadagdag dyan? Nasa linya po natin, Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Asek Dumlao, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Opo. So totoo po ba ito na kino-consider nyo na yung mga janitor, mga security guard, mga kasambahay, at iba pang merong mababang sahod ay isama na rin sa 4Ps? May mga trabaho po ito, Asek Asek? Oo. Alam mo, pre, Melo, no? 17 years na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Opo. And tayo'y naniniwala na marami ng kinakailangan dito na baguhin o enhance para mas maging responsive at talagang masunod natin yung utos ng Pangulo na tiyakin na lahat ng mga mamamayang Pilipino ay may patas na pagkakataong makibahagi sa pag-unlad ng ating bansa. And of course, yan ay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga bata na mula sa mga mahihirap na mga pamilya. Mm-hmm. So, sabi nga ni President, doon sa kanyang SONA, dapat suyurin ng mga local government units, matiyak na pati nga yung mga nasa lansangan na mga pamilya ay mapasama sa mga social protection programs and services para lahat maging kabahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Isa yan dun sa pinag-aaralan na po ng ating pong departamento in coordination of course with our mga legislators, yung ating pong mga mambabatas, yung nga pong mga amendments na doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. And sabi nga natin, may mga possible na maidagdag, mapasama. Yan ay of course i-consider natin, Melo. Pero again, babalikan natin yung overarching objective ng programa. Yun yung mamuhunan sa edukasyon at kalusugan. Opo. So even if may mga kasambahay na po tayo na mapapasama, ang mahalaga doon, sila po ay may mga anak 0 to 18 years old. Opo. Na i-monitor natin for their compliance to the specific conditions of the program. Opo. Tama yung nabanggit mo, Melo, dapat meron pa rin kondisyon. And sa kasalukuyan, meron naman. Yan ay pagtitiyak na nag-aaral yung mga bata, nagpapa-check up sila, nag-a-attend ng family development sessions ang mga magulang. Opo. Kasi again, namumuhunan po tayo sa edukasyon at kalusugan. Opo. So ito po'y taliwas doon sa panawagan ni Senator Erwin Tulfo. Minsan naging sekretary ng inyong kagawaran, DSWD, na tanggalin na yung 4Ps sapagkat yan daw po parang nagpo-promote ng pagpalaasa. O pag minsan nga nasasabi pa na nagiging tamad ang mga kababayan natin dahil diyan. At turuan na lang daw na magkaroon ng kabuhayan o bigyan ng kabuhayan ang ating mga mahihirap na umaasa sa 4Ps ngayon, Asek. Yeah, Melo. Actually, nagtungo si former Secretary and now Senator Erwin Tulfo sa DSWD. Nagpulong sila ni Secretary Rex Gatchalian the other week. Mm-hmm. Last week. And isa nga sa mga napag-usapan, yung pag-enhance doon sa programa. Kasi pareho naman po tayo ng hangarin. Yan ay yung may angat natin mula sa kahirapan, itong mga kababayan natin na mahihirap. So, napag-usapan ano yung mga possible enhancements or amendments dun sa 4Ps law. And nag-agree naman ang DSWD at ang Senate Committee na mag-usap at magtulong para makapag-introduce nga tayo ng enhancements na makakatugon doon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan. Well, tinitignan, of course, yung 7-year program participation, yung nakasaad doon sa 4Ps law, and then yung paglalagay ng aftercare o yung additional tools para sa patuloy na pagpapaunlad ng mga kababayan natin na mga program beneficiaries who will be exiting from the program after 7 years. At isa nga dyan yung Sustainable Livelihood Program na possible toolkit
para doon sa mga mag-exit sa programa. So actually, Melo, marami silang napag-usapan ni Senator Erwin at si Secretary Rex na mga pwedeng i-enhance doon sa pagpapatupad ng programa. At yan of course ay ifa-follow through ng departamento. Opo. So wala na po yun, yung ideyang tanggalin na yung 4Ps. Wala na po yun ngayon, Secretary Sec. Oo. Actually, Melo, ongoing pa yung discussion. Okay. Dahil hindi pa naman na finalize, Opo. hindi pa tayo pumapasok sa mga committee hearings at wala pa namang pagbabago doon sa 4Ps law. Siyempre magpapatuloy tayo doon sa implementasyon dahil mandato ito ng departamento. Nakasaad naman sa General Appropriations Act na meron tayong pondo for the implementation. So we will continue. But sabi ko nga, Melo, DSWD will continue to coordinate with our legislators, Opo. not only from the Senate but also sa House of Representatives, Opo. para nga magkaroon ng enhancements o pagbabago doon sa programa. Opo. Alinsunod na rin doon sa overarching objective nga niya na makatulong sa mga Opo. mahirap nating mga kababayan. Sec, meron na ba kayong numero kung gaano karami ang madadagdag? Kasi may nababanggit na rito, janitor, security guard, house help, yung mga ganyan. Siyempre, dagdag na pondo po ang kakailanganin dyan Sec. Well, sa kasalukuyan, Melo, siyempre hindi pa ito natin mababanggit. Opo. Sapagkat sabi ko nga, magkakaroon pa naman ng mga diskusyon. And siyempre, lalo na ngayon, magkakaroon ng pagdinig na para sa budget for 2026. So tingnan po natin kung ano yung magiging kalalabasan ng mga pag-uusap hinggil sa proposed enhancements nga ng programa. Kasama na dyan, of course, yung panukala sa budget for 2026. But alam mo, Melo, kami naman open naman sa DSWD, no, for any enhancements or amendments or doon sa pagpapabuti nga o pagpapalawig pa sa implementasyon ng programa. Opo. At saka ito, ang mahalaga sa amin, Melo. Opo. Go ahead po. Yeah. Ang mahalaga, Melo, handa kami na ipakita kung ano na ang naging accomplishments ng programa. Handa kami na ipakita kung ilan na yung mga natulungan nito na pamilya for 17 years that we've been implementing it. Opo. At saka itong 4Ps po, may batas dito. So kaya kailanganin pa ng batas na mag-aamyenda po dito para maisama ito mga panibagong mga makikinabang. Kung sakali po, ASEC, janitor, security guard, itong mga kasambahay. Tama ka dyan, Melo. Dahil kung babalikan natin, merong ang RA 11310 o yung 4Ps law na sabi ko nga, kailangan na magkaroon ng amendment kung ano man yung mapag-usapan hinggil nga sa pagpapabuti sa implementasyon ng 4Ps. And tama ka, of course, the 4Ps law kasi is the basis also doon sa implementasyon o doon sa pagbibigay o pag-aalat ng pondo para sa implementasyon yan. So, sabi ko nga dahil magkakaroon naman ng iba't ibang mga hearings hinggil sa panukalang budget for 2026, we are certain na mapag-uusapan yan, but we are also ready to present yung mga kinakailangang mga datos o impormasyon para po masuportahan itong mga ongoing discussions on the amendments or the enhancements of the program. Opo, sige po. Asek, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Susubaybayan po namin ito at baka mas marami pa mga issue na makikita rito habang tayo'y umuusad. Kung talaga pong magiging seryoso ang inyong kagawaran sa pagsusulong nitong mas pinalawak o mas palalawakin na saklaw po ng 4Ps. Magandang umaga po sa inyo, Asek. Yes, Melo, maraming salamat. Idagdag ko na lamang, Melo, na alam mo, deeply committed ang DSWD sa pagtitiyak na talagang makatulong tayo sa pag-ahon ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino at matulungan sila na mapagbuti yung kanila pong mga buhay. Apo. Magandang umaga sa iyo, Melo, at maraming salamat. Salamat po, Assistant Secretary Arin Dumlao ng DSWD.